I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. My faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. Come on, with you we're going further. I'm moving forward. Come on, let me see those hands up. Come on, worshipers. I'm moving
shout His name, Yahweh. And 1, 2, 3, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, 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 shout His name. Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, woo. Yahweh, can I hear you shout Yahweh? Yahweh, yes, God, Yahweh. Come on, church. Almighty God, we want to praise You for all the things You've done for us. You've shed Your blood to take away all our sins and shame. To You be all the glory, God. To You be all the glory and the praise. We raise our hand and shout Your name. For the Lord, oh, oh, that's God. Yahweh, Yahweh, oh, unfailing God. Come on, church. We want to thank You for Your unending love. For us, Your promises, they come alive more and more in our lives. To You be all the glory. To You be all the glory and the praise. Come on, raise our hands. We raise our hands and shout Your name, Yahweh, oh, oh, oh. Come on, sing
to walk on the water. In the midst of the waves, I'm stepping in now. 'Cause you have called me to take my faith to another level. I am stepping. Come on, let's jump in. Faith is rising. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Anybody on the record? Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Hallelujah. Woo! Come on, shout His name. Jesus. And now, Jesus. By faith, we will move the mountains. Come on, church, declare it. By faith, we can move the mountains. We can walk through the fire. Pwede ko bang makita yung mga kamay na yan sa Panginoon? We can do all things by faith. We can move the mountains. We can walk through the fire. We can do all things. 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 We can do it together. We can make it together. Everything will be better. 'Cause your love will stay forever. I will go on, church. I will tell the world of your amazing love. No more holding back. Ready to go. Ready to go. Everybody shout aloud and give Him all the glory. Once again for God. I will go further. I will tell the world of your amazing love. No more holding back. I'm ready to go further. Everybody shout aloud and give Him all the glory. Give Him all the glory, Jesus. Amen. And now, are you ready to move ahead with our God? Hallelujah. Come on, church. Pwede bang sumayaw tayo sa Panginoon? And moving ahead. Giving the faith. Finish the race with you. I'm moving ahead. Giving the faith. Finish the race with you. Come on, church. I'm moving ahead. Giving the faith. Finish the race with you. I'm moving ahead. Yes, God. Giving the faith. Finish the race with you. Shout His name, Jesus. Yes, God. Jesus. One more time. Jesus. Hallelujah. Woo. Oh, we praise the God. Hallelujah. Yes, God. And once again, church, can we give our God the best clap offering? Hallelujah. Come on, church, yung mas malakas para sa Panginoon. Yes. Yes, God. We thank you, Lord, for this day, Lord God, that you allow, Lord, these people para i-worship ka ngayong araw na to. And God,
As we read this word in Daniel 6:26 to 27, I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God, and He endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He rescues and He saves. He performs signs and wonders in the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. And church, pwede bang makita ko yung mga kamay na yan, naniniwala na kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, God will surely deliver you. And hallelujah, come on, can you just worship our God? Woo!
see wide open now. Come on, church. Pwede bang awitin mo na sa Panginoon? Come on, church. My God. Come on, declare it. He won't fail me. He'll never fail me. My God has never failed me yet. Oh, He will deliver me. I know He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. He'll never fail me. He won't fail me. Come on, church. He'll never fail me. He won't fail me. He won't fail me. He'll never fail me. We are the people of the Lord, chosen by grace, filled with His praise. We are the army rising up to proclaim the goodness of His name. He reigns forever. He's a faithful God, and He keeps His covenant for 1,000 generations. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations. He's a faithful God. He is a faithful God, and He keeps His covenant for 1,000 generations. His unfailing love. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations. 1,000 generations. He's a faithful God. He's a faithful God. We believe Your promise. We respond to Your calling. We receive Your blessing. He's the God of the covenant. We believe Your promise. We respond to Your calling. We receive Your blessing. He's the God of the covenant. We believe Your promise. We respond to Your calling. We receive Your blessing. God of the covenant, we believe Your promise. We respond to Your calling. We receive Your blessing. God of the covenant. He's the God. God of the covenant. Church, believe that He
praise. You are our living God. You are the great I am. You are the King of Kings. You are the everlasting Father, our awesome God. Lord, we worship you today. We worship you. We honor you. And we bless your name, O God. Kapatid, kaya bang itaas ang dalawang kamay na yan para sa Panginoon? And worship your living God. Worship Jesus today. Panginoon, tinataas namin sa iyong aming mga kamay sapagkat ito lang yung pwede naming maihandog sa iyo, yung aming pagsamba. As we worship your name, Lord God, Panginoon, miracle happen. Signs and wonders happen because of your name, Lord God. And we declare today, Panginoon, na kailangan ka namin sa aming buhay. Kailangan namin ang presensya mo, Panginoon. Kailangan namin ang himala mo. Kaya Lord, ang mga kamay na ito ay papalakpak para sa iyong pangalan at sisigaw na ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang kadakilaan, Panginoon. We worship you. We worship you. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. And everyone na narito, Panginoon, mula sa likod hanggang sa unahan, Lord, touch every heart, touch every lives, and every representative of their family, Panginoon. Ano man bitbit na panalangin, Lord, dumidinig ka sa bawat panalangin and grant our prayers according to your will, Lord God. We honor you and we worship you. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Pwede po bang pakikawayan at pakingitian po ang inyong katabi at sabihin mo niyo po sa kanya, masaya ako na nandito ka. Ayan, di ba po? So, we are glad po na kayo po'y kasama po namin at maging po sa aming mga bisita ngayong hapon. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon sa bawat buhay po na narito? Ayan. Ano po? And I'm excited po na ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon. At bago tayo magpatuloy, BTR please. To proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind. To Oh, man. Clearly, he hasn't read the Torah. Truly, I tell you, no prophet is accepted in his hometown. We're late. Don't you complain when you're the one who kept stopping for lunch and morning tea and rest breaks and dessert and... I'm sorry, man. I know this was important to you. Hang on. Levi, if you're afraid of heights, raise your hand. What? Yay! Ivy! Surely you will quote this proverb to me. Physician, heal yourself. And you will tell me, do here in your hometown what we have heard. What? Truly, Look. Hey, look out. What are you doing? when the sky was what? Friend, your sins are forgiven. Forgiving sins? Who is this fellow who speaks blasphemy? Which is easier to say? Your sins are forgiven, or to say get up and walk? Get up, take your mat, and go home.
nakakatuwa po yung other version po ng animation, no? Kasi yung kanilang mga ilong puro, ano po, triangle. Di ba? Napansin niyo po yun? Di ba? At pwede po bang pakisabi sa katabi mo, are you ready today? Handa ka na ba? Sige po. Tayo po yung magbabasa ng salita ng Panginoon. At ito po ay mababasa natin sa Mark chapter 2, verse 1 hanggang 5. At ito po yung ating pong text na ating hong babasahin. Sabay-sabay po natin basahin, verse 1. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Verse 2, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Verse 3, some men came bringing to him paralyzed men carried by 4 of them. Verse 4 and 5, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lower the mat the man was lying on. Verse 5, sabay-sabay po nating basahin. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, son, your sins are forgiven. So ito po ang salita ng Panginoon na ating pag-uusapan. At kung ating pong bibigyan po ng medyo malalim na pag-aaral po ang Mark, ito po ang kanya pong ipinakita. He dedicated to some substantial attention to the healing and miracle and cast out demons of Jesus. And then makikita po natin sa sulat po ni Mark, makikita po natin dito ang 678 verses of Mark at ito po ay merong 198 were dedicated to miracle story. So makikita po natin, ang ganda po palang basahin ang sulat po ni Mark. Bakit? Kasi po more in miracles po siya sentro. So pag binasa po natin ang Luke, more in Gentiles. Do kapag binasa po natin ang Matthew, more in Jew. Kaya kung naalala ko po noon, nung kami po ay nasa Bible school, pag ikaw po yung magbabasa ng full gospel, pag Matthew, think like a Jew. And then pag Mark, think like a Roman. So ito po, si Mark po ay isang Romano. And then pag ikaw po ay nagbasa ng Luke, ikaw po ay think like a Gentiles. No po? Kasi po ang Gentiles po ay neglected sa panahon po ng first century. At bago tayo magpatuloy, pwede po pa tayo mong pumikit ng sandali. Dear God, thank you once again sapagkat dinako niyo po ang aming mga paa sa lugar na ito. Lord, we ask the Holy Spirit to open our heart today. Hayaan niyo po na mag-usap ka, mag-correct ka sa amin, at yung mga bagay po na nais namin marinig ngayon, according to your word, Lord God, Panginoon, mapagpala mo kami at mapalakas mo kami. We honor you in Jesus' name. Everybody say, Amen. Sige po, muli natin palakpakan ng ating Panginoon. So, ang pamagat po ng ating pinag-uusapan ay put action behind your faith. At dito po ay hindi po tayo innocent pagdating po sa istorya pong ito sapagkat ilang beses po natin itong narinig, nabasa, pero alam niyo po, napakasarap ulit-ulitin. Sapagkat ang miracle ng Panginoong Yesus ay hindi po nakakasawa na basahin at ang buhay ng Panginoon ay hindi po nakakasawa sapagkat yan po ay naglalaman ng marami pong himala sa mga nangyari noon at maging po sa ating panahon ay meron po mga ginagawang himala ang Panginoon. So bago tayo magpatuloy ay meron hong tatlong nais ko pong i-share, tatlong point na nais ko pong i-share sa mga verses po na ito. Number 1, he took a step on the roof. So makikita po natin na meron pong sa panahon po nila ay meron pong tinatawag po na roof na kung saan po ay binakbak ng 4 na lalaki. At alam niyo po ba kung sino pong nag-initiate, nag-motivate para po dalhin siya ng kanyang mga kaibigan? According sa commentary, ang nag-motivate po no, nag-initiate, walang iba kundi po yung paralyzed man.
So when he saw a very crowded people, so hindi po siya nalimitahan ng kanyang nakita. Because eager po siya na makaranas po ng miracle kasi nandun si Jesus. At alin niyo po mga kapatid, nung binakbak po ito, according to the history, and ito po yung kanilang mga bahay. The roof was usually accessible by means of an outside stairway and was made on hay, dirt, or tile laid over beams. It could be taken apart. So sa kanila pong bahay, ito po ay naisip po ng isang paralyzed man dahil ayon po sa mga Bible scholar, itong paralyzed man ay pwede daw po pala siyang isang karpintero. Kasi po, yung kanyang naisip ay hindi po naisip ng apat po na kanyang kaibigan. So, he initiate na siya po ay dalhin kay Jesus, pero ang nag-isip para baklasin yung rooftop ng bahay ay yung kanyang mga kaibigan. At mapapansin po natin, grabe po yung kanilang effort. Ayan. So, meron po tayong mapapanood na video, talagang binabakbak po nila ang rooftop, binabakbak nila ang bubong, at nakita po nila kung paano po, makikita po natin doon kung paano po sila gumawa ng paraan na kahit po napakaraming tao. At alin niyo po, ang isa pong desperadong may sakit, may karamdaman, at ilang buwan, ilang araw nang nararanasan niya ang paghihirap. Nung narinig niya na darating si Jesus, ganun po siya ka-desperado. Na ang kanyang talagang kailangan, walang iba kundi si Jesus. Di ba? So tayo po bilang mga magulang, mga kapatid, pag merong may mga sakit sa ating mga mahal sa buhay, talagang desperado tayo na dalhin sila sa magagaling na manggagamot para lang sila gumaling. Inumin ang mga mamahal na mga gamot para lang sila gumaling. Kasi nung panahon na yon, wala pong mga hospital na kagaya po natin ngayon. Na tayo po nasa city. Kaya ho, nung narinig si Jesus na darating, ganun po katindi yung kanyang excitement. O, pakitanong po yung katabi mo, ikaw ba ay pupunta sa lugar na ito? Excited ka rin ba? Diba? Kasi po, we will meet Jesus while we are here in this room. And I believe from my heart, na po, hindi po matatapos at paglabas po natin to, alam ko po may gagawin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo ron? Sige po, palakpakan natin si Lord. So, makikita natin doon, he took one step. He took step in the top of the roof. And he motivated his friends. Bibihira lang po yun eh. Pangalawa po ng ating makikita, he took one team. So sa Bible exposition, hindi po natin makikita o Bible commentary, exegetical, hindi po pinakilala kung sino yung mga lalaking yung apat na yun. Pero ang sabi lang po ay kaibigan ng lalaking na paralyzed. So makikita po natin yung totoong mga kaibigan kapag dumarating po sa panahon ng hardship. Di ba? Panahon po na meron tayong karamdaman, makikita natin yung mga kaibigan talaga nating totoo. Kasi nabanggit ko nga kanina, meron akong tiyuhin, no, siya po pag siya sumisweldo sa kanyang trabaho, talagang nanlilibre. Nanlilibre ng painom, nanlilibre ng ganito, di ba? Tapos, dumating po yung point na nagkasakit po siya. At ni isang kaibigan, wala pong dumamay sa kanya. Kasi nakita ko po siya nung siya po yung nagkasakit, nasa bahay po namin. At makikita niyo po yung tunay na mga kaibigan, sila po yung dumadamay. O pakitapik po yung katabi mo, meron ka bang kaibigan dyan katabi? O meron ka bang mga kaibigan dyan na handang dumamay? Pakisabi sa katabi mo, i-appreciate mo yan. At higit sa lahat, huwag mong pakawalan. Joke. Bakit po? Kasi yun po makikita nyo yung mga totoong kaibigan.
na lagi hong dumadamay sa panahon ng bagyo ng buhay, sa panahon ng suliranin. At yan po ay mga regalo ng Diyos sa iyo. Amen ho ba ron? So kaya po mahalaga yung one team. A solid, pag ikaw po ay merong dream, kailangan mo ng solid dream team. Kaya ito po ay ating pong sinishare sa word yung worship, outreach, relationship, and discipleship, and admin. So, we share po yung vision, we share po kung ano po yung dream, at alam nyo po, hindi mangyayari ang vision ng church without a teamwork. Even po sa atin po, no, dito po pinapakita, hindi po mangyayari ang gusto ng lalaking na paralyzed na siya po ay makalapit kay Jesus kung wala siyang mga kasama nung panahon yun. Kasi hindi siya makalakad eh. Kaya mahalaga po na meron ho tayong kasama sa ating mga pangarap. Andiyan pa ho ba tayo? Hindi po pwede po ng Lone Ranger. At bibihira lang po ang nagtatagumpay. Kasi sabi ng Bible, I think in Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sabi doon, 2 is better than 1. O mas marami pa. Kasi pag siya'y nabuwal, walang mag-aangat sa kanya. Pag siya po ay nagkaroon ng problema, walang mag-i-encourage sa kanya. So ganun po ang importansya na meron po kang ka-team. Ngayon po, meron tayong sport fest. Meron tayong sports na ginagawa po dyan. Saan ba yun? Malabon. Sport fest. Baka kayo po'y gusto nyo pong mag-join. Di ba? Ang basketball po, sa basketball na nanalo kapag meron pong ka-teamwork. Pero kapag buwakaw, yung isa lang lagi nagsushoot, hindi yung mananalo. Bakit? Yung kalaban niya may teamwork eh. Ganun din po sa ating buhay at maging po sa ating buhay Kristiyano. Kung lagi po tayo nagsasabi, ako kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, pero may mga pangarap ka na gusto pong marating ito, gustong talagang mangyari, kailangan mo ng mga taong nasa paligid mo. Ano po ang katunayan? Ang starting po, yung beginning po ng McDonald's, yun po, ay hindi po agad yan nagtagumpay. Kasi po ang McDonald's, hindi ko naman po pinopromote, wala po akong bayad dito, no? So ito po ay international, worldwide. Pero nagsimula po sila dahil po na ayaw ho nila itong, kala nila hindi po ito lalago ng husto, pero may mga taong ginamit para ito po ay mag-spread. At may mga tao pong naging ka-team nila para ho ito po ay maging known sa buong mundo. At kung meron po kayong dream, no, kailangan nyo po, every vision and dream needs a team. Hindi po pwede ho na mag-isa ka lang. Kagaya po ng Apple, no, yung founder po nito ay walang iba kundi si Steve Jobs. At napanood ko po yung story niya, no, siya po ay may mga tao na kung saan po ay kasama niya sa pag-iisip at nag-iimbento para ho ito po ay ma-produce. At kailangan po natin ng mga taong nasa paligid natin. Kaya itong lalaking to na na-paralyze, talagang kailangan niya ng mga kaibigan. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka po pwedeng mag-isa lang. Di ba? Kaya po, alam niyo po, si Adan ay binigyan po ng partner ni Lord. Kasi hindi po kaya ni Adan yung lahat ng trabaho. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Ang tagumpay ng lalaki ay tagumpay ng babae. May babae po na nasa likod kapag ang mga lalaki po ay nagtatagumpay. Hindi po sila pwede magtagumpay na sila lang. Kaya kailangan po natin ng partner. At ang mga mag-asawa, mga kapatid, hindi po kayo nagkukumpetensya. Kayo po ay lagi pong magkakampi. Kaya pag uwi niyo po sa bahay, kung meron po kayong mga asawa, ibulong niyo po sa inyong asawa, magkakampi pala tayo. Hindi tayo magkaaway. Sometimes po, nagiging kaaway natin. Pero hindi po yun ang disenyo ng Panginoon. Sila po ay partner nyo para kayo ay magtagumpay. Gusto ng Panginoon, nagtatagumpay tayo sa anuman po na mga giants sa buhay po natin,
At kaya po yan mapagtagumpayan dahil kasama natin si Lord at higit sa lahat, kung meron tayong mga supporter na partner na mga asawa po natin, hindi po pwede na hindi natin marating ang pangarap. Wala bang palakpak dyan si Lord? At kung ikaw ay single, sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo rin ng kapartner. Di ba, tingnan niyo po yung mga lovebirds. Ang mga lovebirds pala, na mga ibon, namamatay po sila pag walang kapartner. Ganun po ka-importansya. Kaya ho yung mga single dyan, mga single, naghahanap ng partner, ipag-pray nyo. Lord, yung makakapartner ko, sana ibigay mo na. Di ba? Di ba? So, ituloy po natin yung ating pinag-uusapan. Mahalaga po na may mga tao po tayong kasama. Kasi, meron tayong dream sa buhay at kailangan po natin ang bawat isa. Even po sa church, ang sabi ng Bible in Ephesians chapter 4 verse 16, kapag lahat po ay gumagawa sa kanyang ministry, lalawak at lulusog ang body of Christ. Hindi po pwede na hindi po lalago ang church si pastor lang. Kaya po, we share this teamwork sa Word Ministry. So kapag tayo po ay nasa Word Ministry, worship, outreach, relationship, kailangan po natin ang bawat isa. At gusto ng Panginoon na ang gawain niya ay lalaki dahil ito po yung kanyang disenyo. So, ang ating hong faith ay mahalaga, no, sa pangarap, sa ating hong pagiging matagumpay, mahalaga po yan. At itong lalaki na ito na paralyzed, ang kanya pong only weapon para siya po ay makalapit sa Panginoon at siya po'y gumaling. Walang iba kundi yung kanyang pananampalataya. Pakitapik yung katabi mo. Ano ba bit-bit mo ngayon? Doon daw po sa room, yung very crowded na bahay po, ang mga tao po doon ay hindi lamang po sila nag-e-expect ng miracle. Yung iba po ay bingi, pipe, yung iba po ay naghahanap ng matinding kagalingan dahil po sa matagal na pinahihirapan po ng kanilang karamdaman. Ang iba po doon ay marites din. Di ba? Noong unang panahon may mga marites, hindi pala yung mawawala. May mga maritos din. Yung iba po ay audience ng, ano kayang gagawin ni Jesus? Yung iba, yung feeding of 5,000, hindi po lahat doon ay they expecting miracle. Kundi, ang iba po doon ay gusto lang kumain. Makatikim ng miracle ng Panginoon. Pero, hindi po ganun ka-trusted kay Lord. Kaya kapag ang faith po natin, mga kapatid, ay ating pong binigyan po ito ng pansin, na po mahalaga po na ang faith ay meron pong aksyon. Kagaya po ng lalaking gumaling sa kanyang paralyzed. At ang sabi ho ng James chapter 1 verse 22 hanggang 25, Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it say. Kapag tayo lang po ay nakikinig ng salita ng Diyos at hindi po natin ito ginagawa sa ating buhay, sa ating sarili, mga kapatid, so para lang daw po tayong humaharap sa salamin at pagkatapos po ay nalilimutan na ang kanyang sarili. In verse 23, anyone who listen to the word but does not do what it say, it's like someone who looks at his face in a mirror. Pag hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos, pag hindi mo ina-apply yung faith natin sa salita ng Panginoon, para lang ho tayong tumingin lang sa isang salamin at kinalimutan na kung anong dapat to na mabago sa atin at maisalamin natin ano ba ang gusto ni Lord sa buhay natin. In verse 24, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. In verse 25, but whoever looks intently in the perfect law that gives
freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they be blessed in what they do. So kung ang salita ng Diyos ay pinakinggan natin at ginagawa natin, ang sabi ho ng Bible, they will bless in what they do. Kapag meron kang pananampalataya sa Panginoon at ito po in-apply mo, yung word ni Lord ay nag-a-activate. At sabi ho sa Tagalog, ibibless ng Diyos yung taong gumagawa ng kanyang salita. Kaya ho sometimes po mga kapatid, may mga matatagal ng Kristiyano, ba't ganito pa rin? Kasi po mga kapatid, mahirap po kasi na mabago ang isang tao kapag hindi niya ina-apply ang salita ng Diyos. Sino dito, bago lang Kristiyano, 1 year pa lang, 5 months pa lang, nakita niya na yung pagbabago. If we apply the Word of God, ganun din po sa faith. Kapag meron tayong faith, kagaya po ng isang paralyzed man na po, nag-activate yung kanyang faith, he healed. Naranasan niya yung miracle ng Panginoon sa kanyang buhay. Sino dito gusto kong makaranas po ng miracle? Pakisabi sa katabi, huwag kang tutulog-tulog. Di ba? Baka pumipikit na yan. Saan po kaya umupo dyan? At nakapikit ang mga mata. At pakisabi sa katabi mo, malapit nang matapos ang preaching. Di ba? Malapit na po. Maiksi lang po ito. Bago kayo mainip. So, pangatlo po, took one faith for Jesus. Yung isang pananampalataya, alam niyo po, hindi kailangan ni Lord ng number 2 faith, number 3 faith. Sabi, one faith lang. One faith can move mountains. At alam niyo po mga kapatid, totoo po yun. Sa panahon natin ngayon, di ba, nung panahon po nila, kulang po yung mga equipment, no? Faith can move mountain. Pag sinabi ho ng contractor ngayon, magkakaroon ng subdivision doon, maniniwala ka hindi? Maniniwala ka si contractor yun. May mga gamit siya. Pero dati, magkakaroon ng mga bahay doon. Mahirap mangyari kasi hindi siya kompleto ng gamit. Pero, totoo yung sinasabi ni Lord. Faith can move mountain. At sasamahan po natin ng action yung ating pananampalataya. So kaya po itong lalaki ito, gumaling siya dahil sinamahan niya ng action yung kanyang pananampalataya. Binitbit niya ang kanyang mga kaibigan at tulungan siya na maiharap ang kanyang sitwasyon kay Jesus. Do not let the roof stop you in believing God. Ano mang roof mo ngayon? Ano man yung parang hindi mo kayang abutin ngayon? Ano man yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng mga takot? Ano po ba yung mga roof na yon? Yung roof of disease, paralyzed, roof of unbelief, roof of bankrupt. So marami ho tayong mga naranasan. Ano mang mga roof na yan at yung mga roof na yan na hindi mo mabanggit. Minsan sikreto. Huwag mong hayaan na yan po ang magbabara ng hindi mo pananampalataya o pananalig sa Panginoong Yesus. Sometimes mga kabataan, dahil naisap ka sa pag-aaral, sinasabi, hindi na ako makakapagtapos. Sometimes, may mga pangarap tayo at nabigo tayo at sinabi, hindi na ako makakagawa ng aking pangarap. Hindi ko na mararating. Huwag mong hayaan na ang roof mo sa buhay ay yung maging hadlang para hindi ka maniwala sa Panginoon. Yung paralyzed man, hindi po yun naging hadlang niya para siya po ay makalapit sa Panginoon. Alin niyo po kung ano pong hinahanap ni Lord? God is looking for people whose faith can see the impossibilities. Hinahanap ni Lord ang mga tao noon at ngayon
na may pananampalataya na makakakilos si Lord sa mga imposibleng bagay. Yung mga hindi po nakikita ng iyong mata. Yung hindi mo na kayang gawin. Yung parang, yung potential mo ay may limit na. Pero hinahanap ni Lord, maging sa ating panahon, yung mga Kristiyano na mayroong pananampalataya, Lord, kaya mong gawin yan. Lord, kaya kong gawin to dahil kasama kita. Lord, mangyayari ito. Make this happen, Lord. At alin niyo po mga kapatid, kapag ito po pala ay laman ng ating puso, walang imposible na hindi kayang kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, we cannot please God. Kaya pala yung faith without action is dead. Kasi pag may pananampalataya ho tayo sa Panginoon, kailangan din po, meron din pong action. Ang paralyzed man lumapit sa Panginoon. Kapatid, gaano man ang problema mo ngayon, ano man ang kinakaharap mo ngayong sitwasyon, circumstances, ano man po mga difficulties in life, kailangan mo lang lumapit sa Panginoon. Kailangan mo lang sabihin, Lord, eto ako, Lord, tulungan mo ako, Lord, hopeless na ako. Lord, desperado ako sa iyo, Panginoon. Jesus is looking for people whose faith can see the impossibilities. Tingin po kayo sa akin, mga kapatid. Ano ba yung matagal mo lang hinihingi sa Panginoon? Baka meron ho tayong mga mahal sa buhay, matagal na may karamdaman. Baka meron ho tayong mga inaasam-asam na matagal na ho natin na hindi po ito nakakamit. O baka ngayon, mga kapatid, sinasabi mo, naku, nakapaka-imposible na mangyari ito. Ngayon, matanda na ako. Imposible na magkaayos pa kami ng asawa ko, ng pamilya ko. Pero alam niyo po mga kapatid, kung bitbit mo yung panalangin na kagaya ng isang paralyzed man, kung bitbit mo ang faith na kagaya ng isang paralyzed man, hindi po pwede na hindi kikilos si Lord. And I believe in my heart, hindi po aksidente na kayo po ay nandito ngayon. Hindi po aksidente na kayo po ay nakaupo ngayon at nakikinig ng salita ng Panginoon. I believe meron kang bit-bit na pananampalataya. Sino dito may bit-bit na faith kay Jesus? At yan po ay sapat para si Lord ay makakilos, para si Lord ay makagawa ng himala. Sino dito po ang gusto pong makakita ng himala ni Lord sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang henerasyon? Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. At kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, ngayon may miracle si Lord na gagawin sa buhay mo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. As we worship our God, kung ikaw ngayon ay nagnanais at sinasabi ng iyong puso, Lord, I want your miracle. Meron akong bitbit na faith. Meron akong bitbit na panalangin. Kapatid, yan ang gagamitin ni Lord para maghimala siya sa buhay. Huwag ho tayong mahiya. Kung meron ho tayong gustong hilingin sa Panginoon, ilapit, inaanyayahan ko po kayo. As we worship our God, please come. Please come and we will worship. We will declare that God is doing great things, impossible things in our lives. If you believe in our God, if you believe in Jesus, say to your heart,
we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. Believe in your heart. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. We believe in you. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break, but they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tides will never break. They haven't seen you what can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible,
gustong hilingin sa Panginoon. At yung kahilingan na yan ay maaring nabaon na. Parang sinasabi mo na, hopeless na ako, Lord. Pero kapatid, yung pananampalataya mo ngayon, na ilapit sa Panginoong Yesus, yung mga imposibleng bagay, itaas mo lang ang iyong kamay at manampalataya ka sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, narito ako. I'm desperate. Panginoon, ikaw ang aking kailangan. I need your miracle. I need your touch. And receive from your heart. Receive from your heart. And we will declare na tayo maniniwala. Kung si Jesus ay nagpagaling 2,000 years ago, si Jesus ay magpapagaling din sa panahon natin ngayon. Ang presensya ng Diyos ay bumababa sa ating kalagitnaan. Ang presensya ng Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan. Believe in your heart. And let us declare. Let us declare. We worship you, Lord God. God, we believe for it. Move the immovable. Oh Lord, Break the we worship you. Oh Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. The immovable, break the unbreakable. Sige po, tayo po. Kung kaya mo itaas ang iyong kamay and let us declare. Let us declare. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe. Jesus, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for Sabay po kayo sa panalangin. Panginoong Yesus, ako'y naniniwala. Walang imposible sa'yo. Kung meron man dito na matagal na nasa isip mo na hindi na mabubuo ang pamilya, kay Jesus kaya niyang buuhin yan. At kung ikaw man ay nawala na ng pag-asa na mahabang panahon sa oras na ito, paglalapit ka kay Jesus, may pag-asa pa. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Pwede ba na palakpakan si Jesus? Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat sapagkat meron kaming Diyos na mas malaki sa aming problema, that He can do miracle in our lives, in our family, in our children. Lord, You created the heaven and earth at walang imposible, Panginoon. Kaya Lord, sa araw na ito, tinanggap namin ang miracle ng may pananampalataya. We honor You and we worship You. In Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Sige po, itaas po natin ang ating mga dalang tithes and offering. Lord, thank You for the privilege na binigay Mo sa amin makapagbigay para sa iyong gawain. And I pray, Lord, expand Your kingdom at ang mga gawain Mo, Panginoon, na-expand Mo pa, Panginoon Diyos, sa pamagitan ng mga ibibigay namin pagkakaloob. Lord, patuloy Mong pagpalain ang bawat pamilya, ang bawat hinahawakan ng aming kamay, ang bawat tinutungtungan ng aming mga paa. Sa aming pag-uwi, Panginoon Diyos, ingatan Mo kami at patuloy na pagtagumpayin sa lahat po ng mga challenges sa aming mga buhay. We honor You and we worship You. This is my prayer today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody say, Amen.
God bless you po. Are you ready to move forward with the Lord? Hallelujah! Come on, lift up those hands. Hey, hey, hey. Somebody shout, say, Jesus, 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 Jesus. Come on, lift up your hands. Come and say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned down every chain. Come on, we declare, we'll step out. Woo! God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. My faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. With you, I'm chasing after. With you, I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. With you, I'm chasing after. Come with you, we're going further. I'm moving forward. Come on, let me see those hands up. Come on, worshipers. Once again, we say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned out every shame. Come and say, God, I'm stepping out. God, I'm stepping out.